Halos lahat ng estudyante dito ay anak mayaman. Basta may pera ka, maaari kang magkaroon ng sariling silid-aralan. At maaari mo kang ilagay ang sariling pangalan dito. Kaka-transfer lang ni Nana dito. At agad siyang bumili ng sariling silid-aralan. Kaya inayos na ito bilang isang workroom. Tumutulong siya sa lahat para ayusin ang iba't ibang problema. Kinabukasan binigyan niya ng calling card ang mga kaklase. Sinabi niyang puntahan siya kung may kailangan. At hindi nga nagtagal. Pagkatapos ng klase, pumunta ang grupo ni Blondie sa workroom ni Nano. Sabi ni Blondie, dahil mababa ang nakuha niya sa finals, hindi na ibibigay ng ama niya ang inaasam na motonsiklo. Hindi nagsalita si Nano. Kinuha lamang niya ang isang kalkuladora at sinabi niyang kailangan lang niyang magbayad ng 15,000 baht at matutupad ang kanyang kahilingan. Naengganyo agad si Blondie, kaya agad siyang nagbigay ng pera kay Nano. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang grade sheet, ipinadaan ni Nano ang papel unti-unti sa shredder at lumabas ng isang bagong sheet na puro mataas ang marka. Maging ang pirma ng guro ay pareho. Kinabukasan, masaya nang pumasok si Blondie sakay ng bagong motorsiklo. Simula noon sumikat na gusto ang workroom ni Nano. Mahaba ang pila ng mga nagpapagawa ng kahilingan. Isang lalaki ang niloko ng nobya at hiniling niyang turuan ng leksyon ng nobya at ang bagong kasama nito. Kinagabihan hinabol sila ng ilang pasaway. Isang lalaki naman ang laging nahihiya sa harap ng magulang. Gusto niyang magkaroon ng nobya para maiuwi sa bahay. At kinabukasan natupad agad ang nais niya. Nagbigay pa ang ama niya ng 100,000 bilang gantimpala. Mukhang walang imposibleng kahilingan sa lugar ni Nano. Ang insidino lang ang hindi lumalapit kay Nano. Tinanong siya ni Nano kung mayroon ba siyang nais matupad. Agad sumingit si Blondie. Sinabing si Dino ay hindi lang gwapo kundi mahusay din sa pag-aaral. Ang ama niya ay pinakamayamang diplomat ng banyaga. Hindi siya maihahambing sa pangkaraniwang tao tulad natin. Isang araw nagtanong ang ilang kaklase kung gusto mag-outan. Pero hindi nila maisip kung saan pupunta. Nagpayo si Nano na pumunta sa bahay ni Dino. Gusto raw niyang makita ang mansiyong 1,000 metro ang laki. Gusto rin ng mga kaklase na makita yon. Biglang kinabahan si Dino at naghanap ng dahilan para tumanggi. Nag-aalala siyang baka may mabasag na mamahaling gamit. Pero si Blondie na ubod ng usisero ay agad nagsabi na siya ang sisigat sa anumang masira. Wala ng paraan para umiwas. Kaya napilitang pumayag si Nino. Pagkatapos sumakay sila sa nirentahang mamahaling sasakyan at dumiretso sa isang luma at mahirap na lugar. Sinabi niya sa magulang na inihatid siya ng mayayamang kaklase. Pagbalik sa kwarto, hindi mapakali ang isip ni Dino. Gusto na niyang magsabi ng totoo pero takot siyang lahitin ng kaklase. Dahil siya lang ang may pinakasimpleng tahanan. Naalala niya bigla si Nano. Kaya nagsinungaling na natatakot siyang may mabasag nilang mamahaling gamit at hiniling kay Nano na hanapan siya ng mansyong tulad ng kanyang pagnanarawan. Sabi ni Nano walang problema, pero kailangan ng 200,000. Napilitan siyang pumayag. Pero saan siya kukuha ng 200,000? Nakarinig siya ng usapan ng mga magulang. May eksaktong halagang 200,000 sa bank book. At iyon ang pambayad sa utang na mataas ang tubo. Utang na kinuha nila para mapag-aral ang anak. Hindi malaman ni Dino ang gagawin. Pero nang maisip niya ang kahihiyan kapag nalaman ng totoo, at ang posibleng pambubuhyo ng mga kaklase, napilitan siyang kunin ang lahat ng ipon ng mga magulang. At agad siyang pumunta sa mansyong inihanda ni Nano. Nagkunwari pa siyang medyo maliit lang ito, pero pwede na raw pagtiyagaan. Nang buksan niya ang pinto, lahat ng kaklase ay napamangha. Para itong marangyang palasyo, karaniwan nila lang itong nakikita sa TV. Sandaling iyon na puno ng kayabangan ng puso ni Dino. Gustong subukan ni Blondie ang tabako sa mesa. Pero mabilis itong pinatay ni Nano. Sinabi niya mas may dating kung may kasamang whiskey. Tumayo si Dino para kunin iyon. Ngunit sabi ni Nano dapat iyon ay sa katulong ipadawa. Nang lumabas ang katulong, nanlumo agad si Dino dahil ang mga tinawag ni Nano ay mismong mga magulang niya. Sa hapag, tinuturing sila ng mga kaibigan na parang tagapaglingkod. Ininanta nila ang ina na lumuhad at panasan ng sapatos. Hindi maganda ang pakiramdam ni Dino. Ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob magsabi ng totoo. Nang aksidenteng natapon ng ina ang inumin sa isang babae, agad nagalit ang inang kaklase at sinigawan pa ang ina. Agad lumapit si Dino para pakalmayin sila at pinapasok muna sila sa kabilang kwarto. Nagreklamo silang walang nakapaliw. Sa sandaling iyon, hindi malaman kung saan galing si Nano. At naglabas siya ng isang revolver. Biglang natuwa si Blondie. Naglagay sila ng isang bala sa loob. At naganyaya ng isang laro. Bawat tao maglalabas ng 200,000. At ang anim magpapakilala ng tapang gamit ang baril. Ang tatama ay makakakuha ng 12 milyon sa mesa. Paudyok ni Blondie, nagsimula ang laro. Pagdating kay Nano, itinapat niya ang baril ng lubhang delikado. Nagulat ang lahat, buti na lang ligtas siya. Nang dumating ang turn ni Dino, halos tiyak na paputok ito. Pero sabi ni Blondie, hindi pa raw sapat ang thrill. At hiniling niyang itutok ni Dino ang baril sa bibig niya. Sa sandali niyon biglang dumating ang ama ni Dino. Pinuna niya ng matindi ang ginawa ni Blondie. Pero hindi man lang inamin ni Blondie ang pagkakamali.
at ininulak pa si tatay ni Dino. Lumabas si nanay ni Dino para pigilan. Itinutok niya ang baril kay Blondie, ngunit hindi niya nagawang kalabitin ang detilyo. Nagalit lalo si Blondie, at sinaktan sila gamit ang bakal na hawak niya. Nang kumalma siya, nakita niyang nakahandusay ang dalawa sa sahig. Nagkawawalang lahat sa takot, ngunit ngumiti si Nano na parang may iniisip. Hindi ba gusto ninyong pera ang panagot sa lahat? Pagbalik ni Dino sa bahay, nakita niyang nakaupo ang mga magulang na hinihintay siyang kumain. Ngunit may bakas ng pagod sa kanilang mukha. Pumupo siyang puno ng pagsisisi. Ngunit hindi nagsalita ang mga magulang. Marahil sa sandaling ito, naiwanan niya ang paghabol sa yabang. Ngunit may lumitaw na 350,000 sa bahay. Pala si Blondie hindi malaman ang gagawin. At sa tulong ni Nano, nakuha ng mga magulang ni Dino ang 350,000 kabayaran. Natapos nito ang pagsubok sa kanilang pagtatao. At si Nano bilang Fence Fairy ay tatanggol sa susunod niyang misyon. Isang estudyanteng laging zero sa exam, pwede pa lang manirahan sa bilya, at kumain ng mamahaling pagkain, at maranasan ang trito ng isang reyna, basta maganda lamang ang itsura niya. Isang paaralan pala ito na nakabase sa itsura. Hinahati sila ng eskwela ayon sa kanilang ganda. Ang 10 pinakamagaganda, makakakuha ng pinakamataas na pribilehiyo, at maninirahan sa Prinsesang Villa, at maaaring maisakatuparan ng anumang hiling nila. Pagdating ni Nano bilang transferee, aksidente siyang nasugatan ng dahon sa mukha. Ngunit ngumiti siya na tila may binabalak. Mukhang susubok na naman ang anak ni Satanas sa pagkatao ng tao. Pagdating sa klase, inupuan si Nano katabi ni Xiaoying ayon sa utos ng guro. Si Xiaoying ay matagal na nasa ikasampu sa rangkang ng kagandahan. Kaya tinawag siyang Prinsesang 10. Mabilis na naging magkaibigan si Xiaoying at Nano. Dinala niya si Nano para makita ang bilya, na tanging top 10 lang ang pwedeng tirahan, habang kumakain ng imported na pagkain, upang ipakita ang kanyang katayuan. Nagsimula si Xiaoying magpakitang gilas. Sinabihan niya si Nano na kumain pa, dahil hindi siya pwedeng dalhin dito araw-araw. Sinabi ko niyang nais din niyang maranasan ang buhay pangkaraniwan. Pero dahil likas siyang maganda, mukhang hindi na iyon matutupad. Dumating ang isang Chaldi na estudyante. Di ng pasasalamat madalas siyang bigyan ni Xiaoying ng pagkain. At dahil isa naman pwedeng isama, kaya si Nano ang napiling dalhin ngayon. Dahil sa kakakawan nagpasok siya ng palihim. At namuli siya ng tagapangasiwa kaya pinalabas. Nagkunwaring naaawa si Xiaoying. Sinabing sa itsura ni Chubby, mukhang habang buhay siyang magiging ordinaryo. Pagaman parang awa pero may halong pangungutya. Tahimik lang si Nano habang pinapanood siya, hanggang maalala bigla ni Xiaoying na hindi pa nasusukat ang beauty score ni Nano. Kaya kinuha niya ang phone para sukatin ito. At laking gulat niya sa resulta. Si Nano ay pang 11, kasunod niya mismo, at may sugat pa ang mukha ni Nano. Kapag dumating iyon, malayong malamang mapaalis siya sa top 10. At kinaumagahan, nangyari ang kanyang kinatatakutan. Bumagsak siya sa pang-11, at biglang nagkaroon ng tagiyawat sa ilong niya. Kaya doon ay pinaalis siya mula sa marangyang mansyon. At nagsimulang mamuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Kumakain at gumagamit lamang ng mga pinakamurang bagay. At ang talikuran ay luma at sira-sira, mas mahirap pa para sa kanya na tanggapin. Na si Nano na gumaling na ay nakapasok sa unang 10, sa mga sumunod na araw. Dahil dumarami ang tagiyawat sa kanyang mukha, umagsak ang ranggo ni Xiaoying sa ika-21. Parang gumuho ang langit sa kanya. Pumunta siya sa supermarket at bumili ng sandamakmak na makeup. Ninamit niya ang bawat isa. Hindi niya inakalang napakaganda ng epekto. Sa loob ng 2 araw ay bumalik na sa dati ang kanyang mukha. At higit pa sa inaasahan niya, nakabalik siya sa ika-10 pwesto. Tuwa-tuwa si Xiaoying. Ipinagyayabang niya sa lahat na isa na naman siyang 10 prinsesa. Pero hindi kumagal ang kanyang pagyayabang. Isang babaeng estudyante ang lumapit, at kinuha ang lasong pangunang 10 na tanging sila lang ang pwedeng magsuot. Dahil bagong agawan siya nito sa ranggo, bumagsak ang loob ni Xiaoying. Lumapit si Nano para aliwin siya, at ang isang pangungusap ng babae ang nagbago ng lahat. May isang paraan naman, kung hindi ka pwedeng maging maganda, pwede mong gawing hindi maganda ang iba. Ang salitang iyon ang nagpagising sa kanya, kaya sinimulan niyang tulak-tulakin si Kinugan. Mas malakas sa bawat ulit, at may nangyaring hindi inaasahan. Nadapa si Nano ng nakadapa ang mukha, at nagbago ang anyo nito. Kasabay nito nakita ni Xiaoying ang kanyang telepono. Nabawi niyang muli ang ika-10 ranggo. Hindi niya maitago ang kanyang tuwa, pagkatapos ay kinuha niya ang lason ni Nano. Masayang naglakad papunta sa gusali ng prinsesa, ngunit sa lugar na hindi niya nakikita. Ngunit muling lumitaw ang misteryosong ngiti ni Nano. Dahil sa unang tagumpay, natikman ni Xiaoying ng tamis ng resulta. Ayaw niyang manatili sa posisyon. Maaari siyang matanggal na namang oras bilang pang-10. Kaya sa sumunod na linggo, sunod-sunod ang mga kakaibang insidente sa bilya. Habang naliligo ang iba ay nagtatapon siya ng kosang gala, at nagkagasgas ang kanilang mukha. Habang naglilinis ang 2 babae, dumaga pa ang mga insektong napalalason sa tuwalya, at nasira ang kanilang mukha.
Habang natutulog ang isang babae ay lihim ng inahit ang kilay. Nilagyan din na ng pampatubo ang pangtanggal makeup ng iba at nagmukhang nakakatawa ang mukha nito. Habang kumakain ng hotpot ang dalawang babae, biglang sumabog ang lutuan at nabalda ang kanilang mukha. Maging ang unang lago na si Xiaogai ay hindi nakatapas. Pakalipas sa ilang araw pagdating ni Xiaoying sa paaralan, dumugo at naging sira-sira ang paligid. Pagdating niya sa Belia, nagulat siyang makita si Nano roon. Sa itsura nito ay imposibleng makapasok siya rito. Ang tanungin niya ay nalaman niya na dinaya ng buong klase ang ginawa ni Xiaoying. Halos lahat ay nasira ang mukha, maging si Nano ay umabot sa pangatlong rango. Kahit kinakabahan si Xiaoying ay patuloy pa rin siyang nagyayabang. Ngunit hindi nagpatalo si Nano. Tinukso niya ito at sinabing salamat sa magandang halimbawa. Araw ito ng pagpili ng nagniningning na bituin. At ang unang rango ay tatawagin Reyna. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating ang dating unang rango na si Xiaogai. Nagulat si Xiaoning dahil bumalik na sa dati ang mukha ni Xiaogai. Walang duda na siya ang magiging nagniningning na bituin. Tinumdin na ni Xiaogai ang ginawa niyang kasamaan. Si Xiaoying ay nagpasyang tumodo na lamang. Plano niyang muling sirain ang mukha nito. Agad nagulo ang buong lugar. Nag-away silang dalawa ng todo. Kapagat pa ang mukha ni Xiaoning. Mas grabe pa ang sinapit ni Xiaogai. At dumating ang araw ng pagpili. Sa huling sandali ay nakarating si Xiaoying. Ngunit kalunos-lunos ang eksena. Ang pageant ay naging paligsahan kung sino ang mas napahamak. Halos lahat ng estudyante ay may sugat sa mukha. Nakatayo si Xiaoying ng mayabang sa unahan. Handang-handa ng kumanggap ng gantimpala. Sigurado siyang siya ang unang pwesto. Pero nang inabas ang resulta, agad siyang nataranta. Ang nanalo ay hindi mula sa kanilang paaralan. Sumigaw siya na hindi ito patas. Ngunit hindi siya pinansin ng guro. Sa gitna ng mga tanong ay ipinakilala ang nagwadi. Si Nano ay napangiting tila may alam. At nang magsalita ang nagwadi, namangha ang lahat. Kilala nila ang boses. Ito ang dating may malaking pangangatawan. Ang taong lagi nilalayuan ni Xiaoying. Sa tulong ng paghikayat ni Nano ay nagbago siya. At nagtagumpay ng bongga, mula sa pinakahuli ay naging pinakamapansin sa lahat. Ang lalaking guro ay may masamang ugali. Ginagamit niya ang yoga bilang dahilan upang lapitan na hindi tama ang mga babae sa klase. At ginagamit ang mga video bilang pananakot. Natakot ang mga estudyante. Walang naglakas ng loob magsalita. Kaya palagi silang napipilitang sumunod. Pero sa pagkakataong ito ay nagkamali siya ng kinakalaban. Dahil nakatagpo niya si Nano na matatag. Ang araw na iyon ay bagong lipat si Nano. Dumating ang guro upang maghanap ng sasali sa yoga video. At kusa nang nagtaas ng kamay si Nano. Dahil kita niya agad ang masamang intensyon ng lalaking iyon. Kasabay ng nagpasali ay isang babae itsurang ligtas mula sa panganib. Dumating silang dalawa sa silid yoga ayon sa usapan. Ginamit ng lalaki ang pagtuturo para lapitan si Nano ng labis. At malinaw ang masamang tingin sa kanyang mga mata. Kinabukasan nagdahilan si Nano para paalisin ang babae. At siya lamang ang nagtungo sa silid yoga. Nang malaman ng lalaki na siya lang ang naroon, nagpakita siya ng sobrang masamang ngiti. Habang nagtuturo ay sinubukan niyang lumapit na hindi tama. Pinagpatuloy ang hindi ka nais-nais na kilos. Ang ininom ni Nano, kinuha niya at basta na lang ininom. At lalo pang sumobra ang kanyang asal. Tinawakan niya si Nano ng hindi tama at pilit siyang nilalapitan. Sigurado ka ba? Siyempre, pagkasabi ay bigla siyang sumugod kay Nano at hindi agad nakaiwas si Nano sa kanyang pang-meditate at kinuhanan pa siya ng video. Pagkaalis ni Nano, nagpakita ang lalaki ng mayabang na litsura, ngunit hindi niya alam, nahulog na siya sa bitag ni Nano. Nalaman ni Nano na pati si Xiaomei ay ginawa niya ng masama. Ngayon ay nagdadalang kao. Sinabi ni Nano kay Xiaomei. Natutulungan niya itong makamit ang hustisya. Kinabukasan lumapit muli ang lalaki kay Nano. Sinabing kakansalin ng pagkuha ng video. Ngunit kailangan kunan muli ang eksena ni Nano kahapon. Mag-isa daw siyang punta dito. Pagkatapos ng klase, dinala ng lalaki si Nano sa isang maliit na silid. At sinimula ng hindi ka nais-nais na galaw. Sinabi ni Nano na may pamilya ang lalaki. At mali ang kanyang ginagawa, hindi inaasahan ay inilabas niya ang kahapong video. Tinapat niya si Nano na kung hindi siya susunod, ipalalabas niya ang video. At sisirain ang reputasyon ni Nano. Wala nang magawa si Nano kundi magbunwaling sumusunod. Pagkatapos ng klase ay diretso siyang pumunta sa bahay ng lalaki. At agad nakipaglaro sa anak nitong si Xiaowa. Sa hapagkainan ay paulit-ulit ng binibigyan ng sindak ang lalaki. Nataranta ang lalaki. Halos hindi siya makakain ng maayos. Nang iniumpani ng asawa na gawing tutor si Nano kay Xiaowa. Sinabi ng lalaki na sobrang abala si Nano sa pag-aaral. At tinitigan niya ito ng masama para tumanggi. Pero nagulat siyang pumayag agad si Nano. Tagminit-nit ang lalaki. Ngunit ngumiti si Nano na tila siya ang may kontrol. Maya-maya ay nakatanggap siya ng audio mula kay Nano. Ito mismo ang sinabi niyang pananakot kay Nano noon. Naginit ang ulo niya at agad niyang tinawagan ng babae. Anong pinaplano mo nga? Hindi ka nang pumunta sa bahay ko kundi nagpadala ka pa ng audio. Ngunit hindi niya alam
na nagsisimula pa lamang ang tunay na paghaharap ni Nano.